pinakakurap na administrasyon ang gobyerno ni Marcos ngayon, mga kababayan. Na ayon dito kay Chavit Singson na sa buong buhay niya mga kababayan, ngayon lang siya nakakita ng korupsyon na ganito kalala. Diyos mio, Marimar. The worst corruption in Philippine history. Tinalo pa mga kababayan ni Marcos na Jr. ang kurakutan ni Marcos Sr. 3 years pa lang ha. Samantalang si Senior mga kababayan 20 years na nangurakot. Ginawa lang ni Da Junior ng 3 taon. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. God save the Philippines talaga mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ay by the way mga kababayan, ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila naman po mga kababayan ang tinamaan ngayon ng lindol. Napakalakas 7.6 magnitude. At ang ulat mga kababayan, ang ulat. Doon talaga sa malapit sa epicenter. Napakalaki ang pinsala daw mga kababayan. Hindi lang nakikita natin muna sa social media dahil nagka-total blackout sila doon mga kababayan eh. Umabot pa nga hanggang doon daw sa Davao City, kina PRRD. Malakas na din doon mga kababayan, mayroon ng mga damages. How much more doon sa malapit sa epicenter. Let's pray for Mindanao. Ngayon din sa ibang lugar mga kababayan na salanta ng lindol. Narito po ang sabi ni Chavit. Aberta niya, ako na masama. Yung bagong... Tapos ang jablo pa daw dito mga kababayan, ayon kay Claire Castro, si Singson, si Chavit. Sabi ng aso sa Malacanang mga kababayan na itago na natin sa pangalang Claire Castro. Takdog nila si Claire Castro. Ako na binubog para may divert. Yun, diversion yung ilaban natin ng iba para hindi na ma-question yung... Para kay Claire Castro mga kababayan, papunta na talaga sila sa paputi. Walang bahid ng kasalanan, maputi pa sa Alkitran. Diyos ko Lord, si Bangag daw mga kababayan. Sila. May record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. 21 years pala? Si Bongbong, may plunder case. Oo nga no? Tapos ngayon, wag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung di tayo magbago. Ang sabi nila mga kababayan, tahimik lang daw yan si Bongbong sa yung nagsenador. Pero may plunder case. Lord, sabit din pala yan sa Napoles. Hindi nakasuhan mga kababayan dahil pinsan ng kanyang asawa si Mario Marojas na DILG secretary noon na gabinete ni Panot. Although Marcos ito mga kababayan, pero ito ang Marcos na dilawan. Aside sa dilaw ang ngipin mga kababayan, dilawan to the bones ang ugali nito dahil sa kanyang asawang admiral. Kaya suggestion ko, mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign. No! Delikadeza mga kababayan. Nung iba pa nga, tumatalon sa tulay o ganyan sa huli. Dito, kapituko mga kababayan. Mga prime minister. Yung iba nga hindi tinatablan. Dito pakapala ng mukha. Tumatalon sa tulay. Dito mga kababayan, magpapagawa pa ng tulay. Tapos ghost. So, dapat maawa na si President Marcos mag-resign. In every administration, makapal ang mukha may issue about graft and corruption. Pero ito na ang pinakamalaki sa lahat. Ito na ang pinakamalaki sa lahat. Si Chavit ilang presidente na ang dumaan sa kanya mga kababayan sa edad dito si Chavit. Pati siguro si bago mag-Marcos Sr. mga kababayan na naranasan na niya, makapagal. Sino pa yun? Nung dati pa, tatay ni Gloria. But this, Junior, the span of 3 years, ito na ang masasabi ni Chavit mga kababayan, ang pinakamalala in terms of corruption. At hindi dapat natin palampasin ito, kundi wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Ang pinaglalaman natin ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Hindi po kami, hindi po tayo, dapat protektahan natin ang mga kabataan dahil yun ang kinabukasan yan ang kawawa. The future of our children's children. Ngayon Tapos ang sabi pa ni Ngagba mga kababayan sa interview daw na dapat daw magaling daw ang mga teacher mga kababayan. Ang basihan daw ng sa galing ng teacher maraming pumasa. Kaya kung hindi marunong mabasa, hindi daw marunong magbasa mga kababayan, ipasa mo na. Diyos ko Lord, bangag talaga. Ang liwanag. Ilang dekada na silang presidente. Yung unang President Senior Marcos, katakot-takot na issue. Okay lang yun. Kung ikukumpara mga kababayan, mas okay pa yun siguro si Senior dahil although kurakot din mga kababayan, kawatan din. Sila lang.
Wais sa kawatan kami lang magnakaw o busog na sila mga kababayan. Ito talaga ngayon overall. Hanggang sa lahat mga kababayan, pervasive nga eh. Yung description ng US state government, US state, pervasive corruption, meaning na malawakan na mga kababayan. Yung si Marcos Sr. dati, siya lang ang magnanakaw and then kapag mayroong magnanakaw na iba mga kababayan, pinipitik niya, kino-call out niya, kami lang ang magnanakaw dito. Ito mga kababayan mas malala. Lahat pervasive. Huwag tayo makalimot, nakakalimot na kayo. Kaya nung sinamahan ko si Bongbong Jr. Marcos, Bonggang. akala ko, Naggat. nililisin na ang pangalan nila. Oo nga no, bigyan ng second chance mga kababayan. Tapos, ang kanyang sabi continuity, ipagpapatuloy ko ang magandang ginagawa ni PRRD. Yun talaga mga kababayan, nabudol tayo. Sige, go. Ngag. And then, only to know mga kababayan na wala ni isang pinagtuloy, Lord. Dahil nung Bangag nawala talaga. ng tatay nila, tumakbong senator, ganon din, may issue rin sa kanya. So, ayaw ko sanang samahan. Ito, ang liwanag yung nakalagay dito. Maliwanag pa sa sikat ng Bongbong araw. Marcos sued for plunder over pork barrel scam in Napoles. Anong nangyari sa kasong iyan mga kababayan, no? Ano kayong nangyari, no? Dismiss? Plunder rap filed versus Bongbong Marcos Bongbong over nag. 250 million pork barrel scam. Now, galing sa GMA News to, eto sa Inquirer, hindi gawa-gawa, naka-record lahat to. Ngayon, ayaw nilang para maintindihan natin, Baka na-archive pa yan mga kababayan ang kasong yan. Pagbaba ni Bangag, anong katon yan? ang budget, ihanda Malacanang, ire-review ni Presidente, pirma niya, lilinisin. Ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang. Tinolerate niya o wala siyang alam. Anong presidente ang hindi niya alam? Nag-umpisa pa lang. Nung Walang alam. Hindi sa walang alam. Hinahayaan niya, okay lang yan, o parang ganyan lang. Ang katanungan dyan, bakit mo hinahayaan? Mayroon ka rin bang SOP? Ha? first year na, second year, third year, puro flood control na ang kalokohan. Wala nang build ba kababayan? Puro flood control, tapos binabaha pa rin tayo, ha? Sila Diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Oh. At ang issue dyan mga kababayan, hindi lang ang Diskaya ang nag-iisa ha. Maroon pang mas marami mga kababayan, Diyos ko Lord. Not to mention yung Sunwest ni Zaldico mga kababayan. At 15 nga sila ini mga lalaki mga kababayan all over the Philippines ang hawak ng proyekto. Si Diskaya pa lang dito mga kababayan ang na-focus. How much more na 15 na mga malalaki? At yung sa lahat ng mga contractor all over the Philippines mga kababayan, 250 plus. Duda tayo sa 250 dyan mga kababayan. Almost all. Mayroon niyang mga SOP ganyan. Corruption. Kawawang Pilipinas. Ano nakakuha ang isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang tagal na namin sa construction. Hindi kami nakakuha ng mga 2 billion. Wala po. Ganon. Bakit? Ito ang question ko. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Alzheimer? Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Ang sabi daw ngayon nahabol pa daw ang mga proyekto sa Ilocos Norte, sabi ni Pulong. Nagmamadali daw mga kababayan dahil binigyan ng oras para matapos. Matatapos pa ba? Ewan lang natin. Siguro mga kababayan, ano na yan yung mga lupa na lang mga kababayan, tatabunan ng semento. Dapat may mag-inspect mga kababayan sa quality ha. Ito ng Bulacan binubugbog nila. Occidental Mindoro, Diversionary. mabuti. Umangal si Governor Edgar Gadiano. So, yun pinakamalaki. Pero siya nga umaangal. Nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Dahil yun ang kanilang baluarte Yun mga kababayan, mas malala pa siguro yung sa Bulacan. Bakit Andun nga, kay Marcos yan mga kababayan na si Sandra. nakakuha si Sandro pala. Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit Ikanta mo. paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. 2.7 ang
Diskaya project, ang pinakamaraming project sa Ilocos Norte, I think 838 o 83 projects ang Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista nila ron na paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor Michael Kion, dahil di na raw sila maturuan. So, dinagay nila yung konsehal na may-ari ng construction company na grabe. Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsehal, ginawa nilang mayor, kontratista nila nung araw pa, 6 billion na kuha kagad. Bakit mayor na magkontrata? Grabe talaga itong mga low vendors, mga kababayan. No? Bakit silent sila rito? Silensyo. Ito mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat hindi sila para... Ito taga Ilocos Norte, mga kababayan, no? Proud pa rin ba kayo sa pinagagawa ni The Junior? Hindi kayo masisisi namin, mga kababayan, kay Senior. Okay lang, maging proud kayo kay Marcos Senior. Maging tayo, mga kababayan, yung intellect ni Senior, pero yung kawatan, mga kababayan, pagiging magnanakaw at saka human rights violator. Yung intellect at saka yung vision, mga kababayan, ni Marcos Senior. Okay tayo doon. Pero kay The Junior talaga, mga kababayan, anong ba kaka-proud nyo dyan? Wala nang utak, mga kababayan, ha? In terms of malayo, kumpara mo sa tatay, Diyos ko Lord. Wala pang gawa. Proud pa rin ba kayo? ang mga leaders, transparency, accountability, honesty, ipakita niya sa bayan niya na walang kalokohan bago mag-imbestiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang question ko. Ang buwelta niya, ako na masama. Yung bagong attack dog nila, Si Jinggoy. Si Sabit na daw ang masama, mga kababayan. Castro. Ako nang binububog para may divert. Yun, diversion yung binabanatan ng iba para hindi na ma-question yung kanila. Pasalamat ka nga, Chavit, hindi kasi Duterte. Dahil lahat, mga kababayan, usapan, pagdating ang mga kababayan, like Castro, lahat ng topic talagang, ida-divert niya kay Duterte. May record na mga Marcoses, 21 martial law, 21 years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung di tayo magbago. Kaya suggestion mauubos. ko, mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime sa minister. atin, Yung wala. iba nagpapakamatay dito pakapala ng mukha. Kagarapal na So, mukha. dapat maawa na si President Marcos mag-resign. And the military, gusto ko lang ikot the military in Section 3, Article 2, which provide Section 3, the Article civilian 2. authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Ewan lang natin, no? Pinoprotektahan pa ba tayo ng ating mga kababayan? Mga protector of the people? Ito, pag nanakaw ngayon, mga kababayan, confirmed na ito, ha? Hindi lang ito guni-guni dahil pati si BBM, mga kababayan, kinumpirma niya. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po, mga military. Baka akala ng mga iba, nasa konstitusyon natin, protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Ngayon, Tao. ang daming... Ngayon, mga kababayan, bakit? Bakit hindi nagagalit itong mga military sa mga kurakot? Dito na lang sa mga kurakot, mga kababayan. Pati sila, ninanakawan dyan. Pag nanakaw na ginagawa, bakit tayo papayag na hinto? Hindi dapat tayo papayag. Kaya, Wala kasi, no? Kanya-kanya kasi yan, mga kababayan, Pero united, baka mayroon silang mga kababayan. Dahil ang ulo nila, mga kababayan, dyan sa military, si Gibo, DND, mga kababayan. Etong mga matataas na mga posisyon, under yan lahat kay Marcos. Hindi talaga yan aangal, mga kababayan. Ewan lang natin kung pati sila ba, nakinabang. Pero itong nasa baba, yung mas marami, mga kababayan, sukang-suka na yan din. doon sa pubo,
ang mga estudyante or kabataan, maski na hindi na estudyante, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful movement. Careful ka, Chavit. Careful, Chavit. Baka damputin ka lang ng NBI. Grabe, no? Yung mga kababayan, ka-DDS natin na vlogger. Lagyan lang ng araw na headshot ang ulo ni BBM tapos may bogo. Meaning bobo. Dinampot agad mga kababayan. Chavit! Okay lang ito mga kababayan. Maraming pera ito. May pambayad sa abogado. Go! Pero careful din ha, Chavit ha. Dahil yung iba mga kababayan, kapag confirm, baka walang piyansa mga kababayan. Sasama lahat ng tao kung sila mag-schedule. Peaceful lang, Chavit ha. Yan din ang panawagan natin mga kababayan. Sinabi na rin yan ni Bangag eh. Mag-rally kayo kung mag-rally kayo. Para pang nangutya mga kababayan, no? Para pa siya pa ang nang-udyok, si BBM. Sige, tayo din mga kababayan. Anyway, sinabi naman yan ni BBM. Rally laban sa korupsyon. Pero peaceful. Wink, wink. Kindat-kindat na lang tayo. Alam nyo na this. Mahirap na ma-inciting. Schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities. Ano yun mga kababayan, Tingnan nyo, akala natin buhaya ang nasa print sa mga kababayan, sa t-shirt ng nasa likod ni BBM. Mas bati tapos mayroong parang buhaya sa likod. Scorpion pala. Universities, kayo mag-decide ang isang araw lang. Susuporta po kami lahat. Taong bayan susuporta. Hindi yung mga politician. Hindi po tayo mga politician. Sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung magprotesta kayo isa-isa, guguluhin lang po kayo. Mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye or saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi, dahil future nyo ito. Isang araw lang, sigurado po, susuporta lahat ang taong bayan at kako nga, dapat ang mga sundalo natin protektahan ang taong bayan. Paano kung anuhin sila ng sundalo, Opo. Lord? Manong Chavit, balikan ko lang itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes, opo. Sabi mo sa presentasyon nyo So, halos it's a tie. 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga Diskaya. At nais po Diskaya lang? ninyong paimbestigahan po ito dapat. Kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil, siyempre, may... Grabe, no? Kaya pala ang tatagal matapos itong mga mga kababayan, itong mga proyekto dahil Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan. Mayroong proyekto ang Diskaya. Kaya ba nila yan? I-transfer ang mga mga kababayan, equipments nila. Bakit hindi na lang yung mga local na mga gagamitin? Sa example, sa Visayas, sa Mindanao, mga local na contractor doon, at least kikita pa sila. Diskaya talaga? Kaya pala matagal matapos dahil antayin pa matapos doon ang mga tauhan. Kaunti lang daw ang tauhan mga Diskaya, mga kababayan. 200 lang. Po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 31 billion in 1 year. The worth of projects, 421 projects plus. Ayon dito sa ICI sabi. Infrastructure Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate kako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. May pinoprotektahan. Wala. May demanda na ba? Wala pa. Wala nga eh. Ilang na mga kababayan, ilang buwan na. After nung sinabi ni BBM, mahiya naman kayo. Wala pa na demanda. Puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos na demanda na nung araw pa. Wala nangyayari. Kaya kako eto mga kababayan, eto ang welcome to the Philippines. Pagagandang batas natin, ang implementasyon, walang mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Magbaguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon,
Kalard. revolutionary government supported by the military. And then, ano mo din magnanakaw doon din ng mga kababayan, no? Si Cory, sabi ni Roque. Pamilya magnanakaw. Angkan ni Coricong.com, mga kababayan. Bakit daw yumaman? Ang sabi ni Roque, kung ibibase mo sa history, yun daw, mga kababayan, yung kayamanan ng Katipunero ba yun? Basta, something kayamanan ng Pilipinas dati biglang nawala. At ang pinagbibintangan nila, mga kababayan, ang kumuha, yung angkan daw ng angkan na Cory. Yun ang pinambili ng mga lupa, pinautang. Sabi ni Roque, Tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata. hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari. Magsalita ka na, Magalong. O, ilaglag mo na. Kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, he has all the right. Ang mga iba. Bakit nililis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila. Para lang magkaroon ng ibang issue, para lang ma-divert ang issue sa flood control. Baka ikulong ka nila. Ikulong nila. Hindi pwede ho. Opo. Manong Chavez, sabi nga ng Malacanang ni Jose Claire Castro, kung meron man daw kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Malinis. Lord, sila lang nasabi yung mga linis, mga kababayan. Ano sabi nila? Maputi na, papunta na daw sa paputi. Hindi na dapat niya sana tinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga Manila. Napasubo na Napasubo na, mga kababayan. And then, isa din ito siguro sa kanyang mga kasyungahan. Akala niya babango siya, mga kababayan, na ultimately, pagsisisihan niya ito, mga kababayan. Dahil talagang pupunta ito sa kanya. Flood control projects. Ano naman ang masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan. Opo, kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis, baga may dawit siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI, kumbaga para mag-imbestiga. Ano po masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan pero walang mangyayari. O bakit nag-resign na si... Yan kasi ICI, mga kababayan, kontrolado din yan ni BBM. Kampante siya na, mare-railroad natin ito. Kung sino-sino lang ang ating itatarget. Ang itatarget nila, mga kalaban na sa politika. Yun ang ipo-forward nila kay Boying Rimulya. Kahudasan pa rin ang endpoint, mga kababayan. File ni Boying Ombudsman. Hanggang mapunta ito kina Baste, kina Pulong, kina VP Sara. Mayor Magalong. Dahil walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Maganda ba ang mukha? Hindi sila walang power yun. Mag-iimbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Mang Chavez, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Palayasin si BBM. In other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahiya agad. Yung ibang countries nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. No comment tayo dyan, mga kababayan. No comment tayo dyan. Although, you can read our mind. But, mahirap na, mga kababayan. Delikado kasi kapag curse ka. Kung pwede lang. Mag-resign. Kayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na. Magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility. Command responsibility. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years, may flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klaseng presidente yan walang alam? Walang alam. Hindi siya marunong. Weak. So, kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos, revolutionary government. Pero involve natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve
kabataan. Paano kung itutuloy nila yung plano nila na si DND Secretary Panot na si Gibo? Lord. Involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat to. Kung matakot tayo lahat, wala namang mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito sa inyong ipinakita ngayon, Governor Manong Chavit, sa tingin mo may problema sa ating bidding process? Dahil nga, di ba, kapag nagbibid ka, maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggagawa ng kinakailangan nga. Ang isa din sa problema, mga kababayan, no? Yung taga-check, taga-check ng quality, mga kababayan, taga-monitor ng project ng DPWH. Dapat yan, mga kababayan, i-under directly sa Office of the President para kung mayroong dapat sisihin, mga kababayan, na pinalampas nila ang mga proyektong ito, sinabi nilang meron at hindi naman, wala naman, mga kababayan, ghost project lang pala. Ang mananagot is direkta ang presidente. Yan, counter-checking dahil itong mga DPWH ay nalulusutan, mga kababayan Supply sila. Sa tingin mo may problema tayo dyan at dapat itong baguhin para hindi po maulit lalo na dito sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa. Dapat ayusin po ang bidding, dapat transparent. Ang nangyayari ngayon, project ko yan sa inyo yan. Project niyan to, sa amin to. Ayusan na walang bidding, ayusan. Yun ang nangyayari. Ang bidding supposed to be yung pinakamaliit. Yung bidding, mga kababayan, wala na, lutong Macau na. Pinakamura. Wala, ayusan. So, tingnan nyo, lupa, mga kababayan, pinalatadahan lang ng parang coating lang na semento. Para kunwari meron. hindi lang yung dapat kitahin ng kontratista, kundi may patong pa. Tong pats. Pero, bakit nila hindi papayag? Dahil Sko, ang nipis, mga kababayan, ang nipis. Sko, Lord. Lupa. Direkta. cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ihinto ang The worst, mga kababayan, corruption in Philippine history. investigasyon walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na Ayun, ang may sako pa, mga kababayan, para pang filler. senators. Sako pa mo. Dapat mayroon yung bato, mga kababayan. Una, hindi lang lupa dahil papasok ang tubig dyan sa loob. Wala, buwasak na yan. Na i-delay ito at may tapusin sako ito. pa. Ulitin ko po, Baka basura pa yan sa ilalim niyan, mga command kababayan. responsibility lahat ni President Nagba. Bongbong Marcos. Hindi niya sabihin na, naayos na ang 2026. Sko, Lord, tingnan niyo mukha, mga kababayan. Tuloy na. nako. Hindi pwede ituloy na walang makulong. Huwag niyong lagyan ng araw, baka ma-NBI kayo, mga kababayan. Huwag lagyan ng araw. Walang... No, don't do it. Baka ma-NBI kayo. They should resign. Although, alam ko, iniisip Palitan ninyo. nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabay nga yung pinalitan, pampaganda lang ang mukha. Pero Kunwari lang. sila pa rin nasusunod. Oo. Speaker pa rin. Namili nga ng speaker na si anong pangalan nun? Bonji. Pumili sa kanya? Si Bonjing. 10 beses na silang palitan, gano'n din. Kailangan may mangyari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? I-demanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, wala na hustisya sa ating bansa. Wala na talaga. Quits, mga kababayan, ang bilyon, kundi hindi trilyon. Mayor, Governor, bago ko lang ipasa kay partner at sa tingin po ba ninyo itong mga diskaya ngayon na nagiging resource persons nga sa mga investigasyon tungkol dito sa mga anomalyang flood control projects ay dapat isailalim sa state witness dahil yan po yung isyong pinag-dedebatihan dyan po sa Senado? Walang mangyayari yan. Kagaya kay Napoles. Magagawa ba ni Napoles to na walang blessing sa taas? Ngayon, hindi. siya pa nakakulong. Yung mga nakinabang, nakawala. Ganon din ang mangyayari sa mga diskaya. Sila bibintangan lahat. Sino nagbigay sa inyo? Sabihin nyo kung sino nagbigay sa inyo kaninang project yung mga yan. O hindi, kayo rin ang pagbibintangan. Sila rin ang bibintangan. Parang scapegoat ang gagawin sa kanila. Nagamit lang sila. Opo, Gov, magandang umaga muli. No, kayo po ba'y kabilang sa mga nanghinayang na hindi na, kumbaga, nahinto itong
until further notice ang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig ukol nga sa manumalyang flood control projects. Nagkaroon na po ng dalawang chairman dyan, si Senador Marcoleta, tapos itong si Senador Ping Lacson. Maraming mga nabulgar din dyan, marami tayong mga narinig. In fact, ang pangalan nyo rin po ay nabanggit na iimbitahan, kaso nga lang, yun nga yung inaantay din ng iba dahil maraming mga para at least mabulgar nyo rin po yung side ninyo. At mismo makasagot din yung mga diskaya doon niya sa inihayag nyo po kanina, Gob. Yes, kung imbitahan ako dyan, kailangan may mangyari. Hindi yung puro pampaganda lang ang... Ayaw nilang imbitahan mga kababayan si Singson dyan dahil ang alam ni Singson doon mga kababayan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, balwarte na mga bangag mga kababayan, baka babulatlat. administrasyon. Kasi ang Makukuryente talaga mga kababayan. At sinong nandun? Yung mga Marcoses mga kababayan. Si Sandro, pati na yung di na anak ni Aimee. nila, diversionary tactic. Puro imbestiga. Sino ang namumuna ngayon sa Pilipinas? President Bongbong Marcos. It is his command responsibility. Dapat siya sasagot lahat. Totoo nga, siya nagsabi. Pero kako may Alzheimer dahil damay siya eh. Siya ang pinakamarami. Isa sa pangatlo. At mga diskaya ngayon na nakakuha na parang imposible kung walang blessing sa taas, sila ang paborito ng kontratista sa Ilocos Norte. Yung mayor na supposed to be disqualified, 6 billion ang project niya. Konsehal pa lang, kontratista nila. Iyon ang ginawang mayor ngayon. So, hindi ho maganda nangyayari na sa ating bansa. Kaya kailangan kumilos at taong bayan. Opo, at kapansin-pansin din ng taong bayan, Manong Chavit, dahil itong pinag-uusapan dito na paglustay o pagwaldas or yung questionable ng mga flood control projects, billions of pesos po ang pinag-uusapan nito. Pero kung pag-uusapan naman natin yung issue nila na umabot pa sa punto na gusto pa nilang ma-impeach ang pangalawang Pangulo, 125 million pesos lang po yung pinag-uusapan doon. Confident. Tapos wala pang anomalya mga kababayan dahil yan talaga ang paggamit ng confidential fund. Diyos ko Lord. Tapos eto ngayon, garapalan mga kababayan, okay lang. Special funds. At yung confidential fund ngayon, gagamitin ni Boying mga kababayan para kasuhan si Sara, Ombudsman Boying Ying. Ang sabi niya, hindi pwede. Ito si Sara, ang sabi na, hindi daw pwede daw kasuhan, hindi daw pwede kasuhan mga kababayan dahil impeachable. No, pwede nating kasuhan. Bending dalo na naman. So kumbaga, nakikita nyo rito na hindi ganito kasidhi yung kanilang pagnanais na masolve talaga sino yung pinakaugat, sino yung dapat na managot dito sa bilyong-bilyong pisong issue po ng proyekto na ito, Manong Chavit. Well, kung maliit ba o malaki, okay lang. Pero unahin natin yung presidente dahil siyang command responsibility. Unahin ang pero bangag. Pero hindi siyang intelligence man eh. Ang intelligent man, hindi dapat nino-audit. Ba't nila in-audit kagad si Inday Sara? Well, karapatan nila yon pero hindi dapat nino-audit yon. Audit nila yon, i-audit din si Presidente, tingnan natin Lahat kung hindi siya. i-audit. Baka mas malaki pa, mas worse pa kung siya. Di ba? Hay nako. Ano masasabi nyo dito mga kababayan in the Philippine history? Ito ng gobyerno ng Agva mga kababayan ang pinakamalala pagdating sa korupsyon ayon dito kay Chavit Singson. Ano masasabi niya dito? Post comments below.